Warda bima kasamallahu lak takun agnan nas. Makontento ka, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa anumang ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, takun agnan nas, at ikaw ang pinakamayaman sa mga tao. Masya Allah. Makontento ka sa biyaya na pinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, hindi mo nararamdaman ikaw ang pinakamayaman sa mga tao. Sapagkat ang batayan sa pagiging mayaman ng isang tao sa reliyong Islam, hindi sa pamamagitan ng dami ng kanyang salapi o sa dami ng kanyang ari-arian, kundi ang batayan natin, ang beses natin, ang judgment natin sa reliyong Islam upang matawag ang isang tao na pinakamayaman sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagkaroon ng kapanatagan, kapag nagkaroon ng kontento sa puso ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na nasa kanya ang tunay na kayamanan dito sa mundo. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal gina an kathratil ard, walakinnal gina ginan nafs. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ang kayamanan ang nagpapayaman sa isang tao. Ibig sabihin, hindi lang mayaman, hindi ang tunay na mayaman na tao ay sa pamamagitan ng pagpaparami niya ng mga ari-arian dito sa mundo. Pagpaparami niya ng mga kanyang kayamanan. Kundi sabi ng Rasulullah, ang tunay na mayaman ay ang isang tao na nagkakaroon siya ng satisfaction sa kanyang sarili. Nakontento siya sa anumang biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Allah at hindi na siya naghahangad, naiinggit dun sa mga bagay na yun na wala sa kanya. Lalong-lalo na hindi siya naiinggit dun sa mga gawain na yun na pinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nasa isang tao ang pagiging makontento niya, kung ano man ang nasa kanyang palad, namumuhay siya ng pinakamapayapa at pinakamatamis na pamumuhay dito sa mundo sapagkat pinapalaya niya ang kanyang sarili mula sa pagkainggit niya sa anumang nakikita niya sa kanyang kapwa.